Easter na, kaya magdidiwang na naman po, magsu-swimming ang mga marami. Okey, nakakatuwa po talaga 'to si Senator Marcoleta, 'no? Pinaalala niyo po na may pag-asa pa si Tatay Digong po. Ang taktika naman na 'to ay pressure po mula sa United Nations, 'no? Pressurin ng United Nations ang ICC na talagang igalang yung human rights ni Tatay Digong. Yung tao, nakakabilib 'to si Pijiki. Ito po yung nagsalita sa human rights, sa United Nations Human Rights Council na ipinaglaban niya po ro'n. Mabuti pa yung, Hapon, 'no? Mabuti pa yung human rights sa Japan, ipinaglalaban yung human rights ni Tatay Digong. Yung human rights po ng isang 81 anyos na wala na pong kakayahan, na siya po ay, talagang, yung makatakas. Yan po kasi yung ang problema ng ICC, maski po yung mga rules nila sa re-release po yung, tinatawag nilang interim release o conditional release. May rules po sila niyan, 'no, na hindi na makakatakas ang tao, very willing humarap sa lahat ng, kung siya po ay pinapatawag kasi po tatagal po 'yan ng taon, yang, paglilitis po na 'yan. Kaya, sa edad po ni Tatay Digong, siya na po so far ang pinakamatandang, political prisoner. Alam po ninyo yung salita pong political prisoner ay, 'yan po ang unang, kauna-unahang ipinaglalaban ng mga human rights sa buong mundo. Maliban po sa human rights groups dito na nakabase sa Pilipinas. Kasi po, ang human rights na nakabase po rito ay mga anti-Duterte, 'no? Kaya po hindi po natin sila maasahan na, ipagtanggol ang karapatan. Dapat po kung kayo po ay para sa karapatang pantao, kayo po ang unang tumitiyak na si Tatay Digong nung hinuli siya ay, yan ba ay lawful ayon sa batas ng Pilipinas? Oh, kasi po mismo eto pong ICC, wala na po tayong aasahan dito. Alam niyo po, unang-una, yung chief prosecutor po nila nahaharap po sa kasong pangmamanyak. Opo, 'no? Talagang grabe po yung kaso nito, sexual harassment. Ito pong si Karim Khan. Kaya sabi nga ng mga nakakarami, papaano kayo, maglilitis ng mga leader ng mga bansa kung kayo mismo, yung mga tao diyan sa ICC ay hindi po malilinis, 'no? Kasi po kung hindi po malinis, prone po sa corruption 'yan. Ganyan po ang katangian ng mga taong hindi malilinis. Kung sanay po sila, halimbawa po, kung sanay po sila na sila po ay gumagawa ng pagkakasala, 'no? Hindi na po 'to iniisip, hindi na po 'to yung sa pagkasalang ano lang, ito po ay totohanan po. Ang nagbibintang po sa kanya ay mga, tauhan ng ICC mismo. Oh, kung hindi po malinis yung mga taga-usig, lagi po 'yan prone sa korapsyon. Puwede po talagang makipagsabwatan 'yan. O in fact, ah, 'yan po ay prinotesta ng, kampo ni Duterte at nanalo tayo. Kasi po, nakita po na hindi parehas itong si Karim Khan. Ibig sabihin, talagang nakakalusot diyan sa ICC yung mga taong, hindi po parehas ang tingin sa batas, lalo na po 'to. O papaano po nila si Karim Khan? Kung sa korte po sa Pilipinas 'yan, aba, tinanggal na po 'yan. Manyak, eh. 'Yan po ang problema. Kaya po, compromise ka, 'di po ba? 'Pag po ang tao may mga itinatagong lihim,
compromise po 'yan. Kasi tinatagong lihim nga, eh. Eh, kung ilantad ng mga taong yung itinatago mong lihim, di yari ka na. Kaya compromise ka lagi. Eh, kung ganyan po ang mga tauhan ng mga ICC, wala talaga tayong asahan. Okey, balik po tayo rito sa topic natin. Natutuwa po tayo na ito pong si Senator Marcoleta, bagamat sinasabi nga na guest candidate lang po siya ni Tatay Digong, pero alam niyo po, noon pa lang pong kampanya, noon pa lang po nagkita si Marcoleta tsaka si Tatay Digong, alam niyo po yung paggalang nila sa isa't isa, eh. Alam niyo yun? Siguro marami nagtataka sa inyo, bakit gano'n na lang ang paggalang ni Tatay Digong nung hindi pa natin nakikita si Maharlika, si Marcoleta kung papaano po siya magtanggol, hindi pa po natin siya nakikita bilang Blue Ribbon Committee kasi tatakbo pa lang siya na senador, eh. Alam niyo matalino talaga si Tatay Digong, eh. Yung mga hindi po, yung mga nagtataka po, ano bang meron si Marcoleta, bakit parang gano'n na lang kung gumalang si Tatay Digong. Ngayon wala ng question, 'di ba? Nakita na po natin. Yung tao may prinsipyo, yung tao ay, talagang palaban, 'no? Oh. Ngayon po napatunayan na natin 'yan, pero nung panahon po na ini-endorso 'yan ni Tatay Digong, marami pa nagko-question sa'tin, eh, 'no? Kasi natural lang na-endorso niya si Bato, si Bongo at saka si Pastor Quebuloy kasi mga talagang malalapit sa kanya 'yan, eh. Pero si Marcoleta bakit endorso, ang daming nagko-question. Ngayon po, napatunayan po natin. Alam niyo kung bakit? Eto po talaga ang pananaw ko diyan, eh, yung mga matatalino na-appreciate nila yung kapwa nila matalino. Kasi yung mga hindi ganong katalinuhan, tumitingin pa minsan yan sa papaano pumorma, papaano yung may mga nadadaan pa sa mga husay pagsasalita, eh. Pero yung level po ni Digong Duterte, ni Tatay Digong, iba na po yung level ng mga yan. Naaamoy nila kung sino yung mga tunay na matalino. Ganon din po si Marcoleta. Nagkakaamuyan po sila kaya gano'n na lang nung nagkita po sila bago mag-file yan si Marcoleta ng kanyang candidacy form, putya makikita mo talaga kung gaano po sila yung rapport nila. Hindi yung rapport na very close, yung rapport nila na paggalang sa isa't isa. Oh, hindi pa po siya Blue Ribbon nun. Talagang marami sa atin sa totoo lang po, humanga kay Marcoleta nung Blue Ribbon na. Pero si Tatay Digong, ini-endorse niya pa lang. Grabe na yung paghanga, yung paggalang ba. Kita mo, damay din si BP Sara, nililigawan. Ayan po yan. Yung mga matatalino na-appreciate po nila, hindi po yung mukha, hindi po yung hitsura ng mga tao. Nakaka-appreciate po yung mga matatalino. Hindi po ng yaman, kung hindi nung talino. Yun, eh. Kaya ganun po yan si Marcoleta. Kaya kita nyo naman nung nagkita kami ni Marcoleta. Oh, hindi naman po sa pagyayabang, di ba? Kayo po, saksi niyan. Hindi ko po alam na ako pala ay pinanuno niya. Siningit yung sarili. Sa iba mo naman ako na-appreciate, Astrid. Katulad ng na-appreciate kita sa kung ano pa. Ako ay laging nagpapasalamat sa iyo, Astrid, dahil sa panahon na kinakailangan ko, sa panahon na ako'y nalulumbay, alaala mo lang ang aking inaalala. At ako ay nag-aamoy Clorox na. Biro lang po, biro lang. Ganyan lang naman kami ni Astrid, hanggang dito lang po yan. Okay, ang mga pinag-usapan po nila, eto po, 'no, ni Fujiki. Nakakabilib din 'to si Fujiki, 'no?
Talagang hindi natin kilala, biglang narinig natin na may nag-i-speech sa human rights. United Nations, United Nations Human Rights Commission. Nag-i-speech si Pujiki para manawagan na pakawalan na si Tatay Digong na ang tanging ginawa lang naman ay iligtas, no? Yan yung laman ng tema niya ron sa United Nations, iligtas si Tatay Digong, yung bayani na yung gusto lang ng Tatay Digong namin ay iligtas kami dito po sa panganib ng droga ay nakakulong pa sa ICC. Pinuntuhan din niya yung kawalan ng ah, paggalang sa korte sa Pilipinas, no? At saka yun na nga, yung mismo yung ICC ayon kay Pujiki ay nilalabag mismo yung kanyang mga batas o yung mga patakaran. Katulad po ng due process na tanging local court lang po ang makakapagpasa sa ICC. Sa mga member pa yan, yung pa pong isa, yun nga, yung interim release na hindi po kinukonsider na si Tatay Digong na po ang pinakamatandang political prisoner. At no po yan sa human rights. Hindi po katanggap-tanggap na mayroon pong political prisoner na ikaw ay makukulong dahil sa iyong mga paniniwala. At wala kan, sa totoo lang po, yung ibang ang political prisoner nakalabag talaga ng batas. Si Tatay Digong po, very lawful. Yung ginawa niya pong war on drugs, ay yan po ay nakabatay sa kanyang kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Kaya wala silang mailulusot dyan. Okay. Alam niyo po, pag mga verified na po yung mga source ng mga hindi na chismis, binabalita na yan ni Badong. Kaya dito po, makakatiyak kayo na dumaan na po yan, no? Lahat po ng pinag-uusapan natin dito ay verified. Wala po kayong kakaba-kaba. Yan pong mga ganyan, hindi muna natin binabalita yan kasi meron akong paniniwala sa sarili ko dahil binabanatan ko nga pagka nag-fake news yung pamahalaan. Binabanatan ko nga pag nagpe-fake news yung mga trolls, mga dilawan, kakamping, mga makabayan black. Pinapractice ko po na wag rin po akong magpakalat ng fake news. Pero wag kayong mag-alala, pag nakumpirma po yung mga stage 4 na yan, isa po ako sa magbabalita at matutuwa tayo. Kaya lang kung yan po ay unverified pa, hindi po natin binabalita yan dito sa Badong Aratilis. Hindi naman tayo nagpapaunahan eh. Yung iba kasing mga channel, nabubuhay sila sa mga scoop. Tayo po, diba? Una sa balita, huli sa impormasyon. Huli man daw tayo sa impormasyon, ay saksakan naman ng galing ng ating komentaryo. Okay. Punta na po tayo. Ano ba yung mga pinag-usapan nila, no? So, yung usapin po ng kaso nga ni Tatay Digong, tapos nag-organize po yung mga tao sa Japan, dito po sa balak po nila kung masusunod ay mapagsalita po. Gusto nilang imbitahin si Marcoleta para sa magsalita siya sa Japanese Parliament. Ang katumbas po ng Japanese Parliament, Kongreso. Both Senado at saka, kasi wala silang two house eh. Sa kanila Parliament lang. So, yan po yung pinagsama nilang senador at saka mga congressman. Ganun po yung katumbas ng Japanese Parliament. So, talagang para idulog ni Marcoleta sa Japanese Parliament na yung Japanese Parliament naman po ay makapagpasa. Katulad ng ginawa ng mga senador natin na nagpasa po sila ng mga pagsuporta kay Tatay Digong, di ba?
Kung hindi ako nagkakamali, meron silang resolusyon na nananawagan na dito na lang makulong si Tatay Digong sa atin. O isang basta mapalaya siya ron, magkaroon ng interim release. Kaso eto po, 'pag Japanese Parliament, pakikinggan po ng international community kasi kasali po ang Japan sa G7, 7 pinakamayayaman na bansa sa buong mundo, 'no? May power talaga yung Japan to influence. At saka isa pa po, tandaan natin yung presidente po ng ICC ay isang Hapon. Kaya po matindi pong pressure 'yan para sa ICC na yung Japan, isa sa kanilang pinakamayaman na miyembro ay mananawagan na palayain si Tatay Digong. 'Yun yung mga gusto natin, eh. 'Yan yung mga tulong na gusto natin. Meron talaga. Kaya congratulations po kay Senator Marcoleta at saka dito kay Pijiki ng Human Rights sa Japan. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikipaglaban kay Tatay Digong para mapalaya